Naalala mo pa ba ang iyong first love? Or young love kung tawagin ng iba? Kung di ka na in love or nagka-crush ng bongga nung kabataan mo, dalawa lang yan. Either bato ka or magpapadre or madre ka. Pero kidding aside, ito yung mga panahong akala mo, this is it, pansit, I have found my forever. While some high school or college sweethearts end up marrying each other, I think mas madami ang hindi nauuwi sa kasalan. Kung mauwi man sa kasalan, naghihiwalay din later on in life. Hindi ako nega, totoo lang. Kasi syempre bata pa kayo nun. Masyado pang romanticize ang love and relationship sa isip nyo. Pero marriage is a lot more complicated than that. Madalas ito yung madami tayong first. First holding hands, first kiss, first na pinakilala sa friends or family, at kung ano-ano pang first, bahala na kayo mag-isip. Pero ito din ang first real heartbreak. Kung nahumaling ka ng husto sa boyfriend or girlfriend mo, talagang sobrang sakit. Sobrang lala na akala mo end of the world na. Pero dito papasok yung tinatawag nilang resilience. Yung kapasidad mong kayanin ang sakit at malagpasan ito. Ganon talaga ang buhay, di ba? Minsan merong darkness, storm, at hindi palaging sunshine, rainbows, and butterflies. Kailangan mong tanggapin na minsan sa buhay, talo ka. Hindi lahat ng gusto mo o pinapangarap mo makukuha mo. That's life. Kailangang mag-move on. But you don't get to kill anyone nang dahil lang hindi mo or niya matanggap. Wayland, Massachusetts, USA. July 4, 2011. Bandang alas 7:30 ng umaga, merong isang bicyclist nang nagbabike along Water Row na nagpasyang huminto saglit sa isang bahagi ng lati para makakita ng Great Blue Heron, isang klase ng ibon na madalas makikita sa ganoong anyong tubig. Pero imbes na ibon ang makita niya ay isang animoy tuhod at kamay na nakastick out sa surface ng water ang tumambad sa kanya. Dali-dali siyang tumawag ng 911 para i-report ang nakita. Ito na nga kaya ang nawawalang biktima na hinahanap ng mga otoridad? Lauren Astley. Lauren was born in Boston, Massachusetts on April 1, 1993 as an only child to parents Mary and Malcolm Astley. Pero she grew up in Wayland, mga 30 minutes from Boston. Bagamat divorce ang kanyang parents, they gave her a good life. They loved and supported her, and si Lauren naman grew up to be kind, palakaibigan at active. She played sports like tennis at member din ng isang a cappella group na Metro West Youth Symphony Orchestra, camp counselor, member ng church choir, at nag-lead role pa sa isang play through a local performing arts center. Kaya di na nakakapagtaka kung madaming kaibigan si Lauren. Nung 12 years old pa nga siya, ayun yung time na sumalanta si Hurricane Katrina sa New Orleans. Nag-volunteer siyang pumunta doon para tumulong in any way she can. Bata pa lang iniisip na niya yung tumulong sa ibang tao. Hindi niya friends or family ang nasalanta. Pero nevertheless, gusto pa din niyang tumulong. Nakakahanga, di ba? Goes to show kung gaano kabusilak ang puso ni Lauren. Si Lauren ay nag-aral sa Wayland High School kung saang member din siya ng a cappella group. She loves to sing and be on stage kung kaya't kilala siya ng marami. Sa high school, diyan madaming experiences na first. Ito din kasi ang stage na mas nagiging aware ka sa paligid mo, sa sarili, nag-experiment, nag-hangout with friends, nagkaka-crush, puppy love and all, at hindi ka din makakaligtas sa mga dramahan, awayan o asaran. Halo-halong emotions ang mararamdaman mo. Spring 2008, freshman, nang mag-start sila mag-date ni Nathaniel Fujita. Nathaniel Fujita, or tawagin na lang nating Nate for short, was the oldest child of Beth and Tomo Fujita. Estudyante din siya ng Wayland High School at kilalang kilala sa campus for being the popular, attractive football star. Madami nagkakakrush sa kanya. Like sana mapansin sila or sila na lang ang i-date ni Nate. At madami ding naiinggit sa kanya like sana ganun din sila kagwapo, ka-athletic at ka-popular.
Anong mga kaibigan ni Nate, mabuting tao ito. Nakakatawa, pero medyo tahimik at hindi gaanong nagsasalita. Pag tignan mo si Nate at Lauren together, mapapa sana all ka na lang. They look perfect together. Lauren and Nate's relationship. Lauren spent a lot of her time sa Fujita residence, lalo na nung first 2 years ng relationship nila. Para na siyang part ng family. Sa third year ng relationship nila, napapadalas na ang kanilang mga awayan, kung kaya't on and off na sila. Medyo expected na 'di ba kasi teenagers pa lang sila. Hanggang sa umabot na sa point na parang toxic na. Hindi na sila tama para sa isa't isa. It seems like they are growing apart. Since last year na ng high school, si Lauren, she was really weighing her options. She started questioning kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay, kung anong future kaya ang naghihintay para sa kanya. Madami sa mga friends ni Lauren ay hindi suportado ang relasyon niya kay Nate. Maybe at one point they did, pero ngayon definitely hindi. Gumawa pa sila ng listahan kung bakit tama lang na hiniwalayan na ni Lauren si Nate for good. Hindi nila sinasabi to dahil ayaw lang nila kay Nate, pero base na din sa mga obserbasyon nila sa relasyon ng dalawa. At nagda-doubt na din naman si Lauren kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang relationship niya with Nate. Pero kahit sa tingin nila na Nate is not good for Lauren, never naman nilang inisip na ang paghiwalay ng dalawa ay mauuwi sa isang malagim na trahedya. Graduation party. Lauren got accepted into Elon University in North Carolina and Nate got into Trinity College in Hartford, Connecticut to play football. Isa sa pangarap ni Nate. Yung traveling distance from between those places is about half a day. And in less than a year, they are about to start a new chapter in their lives. So, noong April 2011, Lauren finally ended it with Nate. This time, it's for good. Like done, period. And Nate did not take this very well. Akala niya siguro like before pansamantalang breakup lang ito. Pero magbabalikan din sila kalaunan. Sinubukan ni Nate na makipag-ayos kay Lauren paulit-ulit. Pero talagang adamant si Lauren na they are officially over. Wala nang balikan pa. Nate was truly devastated. Kung kaya't noong June 4, 2011 sa graduation party ay nakick out si Nate for causing a commotion. Malaking party ang naganap, around 150 students. Isa itong celebration para sa pagtatapos ng kanilang high school, a big milestone, at hudyat ng panimulang chapter ng buhay nila. This was supposed to be a fun and exciting day, pero si Nate walang ginawa kung hindi harasin si Lauren. Pinipilit niyang makipag-usap at makipagbalikan, pero si Lauren paulit-ulit din siyang tinatanggihan. She just wants to have a great day, be with her friends, talk to people and all that. Ready na talaga siya mag-move on. The night before, nagsumbong pa nga si Lauren sa nanay niya na ayaw daw siya tantanan ni Nate. He's really pissed sa fact na Lauren doesn't want to talk to him. Ayaw nang makipagbalikan at mukhang ready na itong mag-move on at masaya pa. Kung kaya't nung sa party na yon, sinuntok niya ang isang poste ng tent. Sa sobrang lakas muntik nang mag-collapse yung tent. Dali-dali pang sumaklolo ang mga tao para hindi itong tuluyang mahulog. Kaya sa puntong ito, pinaalis na ng mga tao si Nate para hindi na mag-cause ng further incident. Sometime around the same month, probably after nung incident, sobrang worried si Beth, ang nanay ni Nate. Pinuntahan pa niya si Lauren sa work nito para tanungin kung sa tingin nito magiging okay din ba kaya si Nate pagsimula niya ng college around fall. Inalo naman ni Lauren si Beth at siniguradong magiging okay din si Nate eventually. Kwento ni Lauren sa mga kaibigan ang pangyayaring ito at pinag-usapan nila ang insidente ng graduation party. Nate is withdrawing from everyone, including sa kanyang circle of friends. So, nag-agree silang lahat na maybe Lauren should check upon him. Kung kaya June 27 at 28, tinext niya si Nate para makipagkita at makapag-usap ng maayos. Pero ilang araw ang nakalipas, wala siyang narinig. Ano na nga kaya ang nangyari kay Nate? Tinext ni Lauren si Nate ng July 3 just after midnight at muli ng around 1:25 a.m. Pero nag-reply si Nate mga 12:36 p.m. at finally pumayag ng makipagkita.
Sabi ni Lauren mag-off siya from work sa Natick Mall ng 7 p.m. Nagplano pa ito na makipagkita sa friends after nilang mag-usap ni Nate. Ang family naman ni Nate ay pumunta sa barbecuehan sa Farmington sa relatives. Hindi sumama si Nate at sinabihan si Lauren na sa bahay na lang sila magkita. Syempre, Lauren's been there many times over the course of 3 years. At kahit pa na wala na sila ni Nate, ay may pinagsamahan pa din naman sila. She never thought that that night, she will not make it out alive. Yung katawan na na-recover sa lati ay no doubt na si Lauren. Di umano, pinapasok ni Nate si Lauren sa garahe at di ko alam kung anong klaseng pag-uusap o pagtatalo ang naganap. Pero Nate ended up strangling with the bungee cord and slitting Lauren's throat. Madami ding mga defensive wounds si Lauren kung kaya't alam mong lumaban siya at nagpumiglas talaga. Kaso maliit lang si Lauren at malaki si Nate kung kaya't she was overpowered easily. He then drove Lauren's red jeep sa Wayland Town Beach parking lot, iniwan doon at tinapon sa storm drain ang susi. Umuwi siya ulit para ilagay ang katawan ng biktima sa kanyang kotse, tapos nag-drive siya mga around 5 miles kung saan na nga natagpuan ang bangkay ni Lauren na lumulutang sa lati. Umuwi siya at dilinis ang crime scene. Around 8 p.m., tumawag pa si Nate gamit ang landline sa kanyang ina para itanong kung pwede ba silang manood ng movie as a whole family pag uwi nila from the barbecue. Siguro medyo nabuhayan ng loob ang ina kasi ilang araw na itong nagkukulong. Naglalasing at high pa sa illegal na substance sa sobrang heartbroken nito. Tinawagan din niya ang pinsan kung gusto nitong makipag-hangout pero tumanggi dahil may plano na noong gabing iyon. Mga around 9 p.m., nag-alala na ang friends and family ni Lauren kasi she and her friends made arrangement di ba, to hang out. Sinubukan nilang tawagan pero wala. Sinubukan din nilang tawagan si Nate pero naka-off ang cellphone. Kung kaya trinay naman nila ang landline ng Fujita residence. Sumagot si Nate at hindi daw pumunta doon si Lauren. At 11 p.m., ninotify na agad ng Astley family ang Wayland Police para i-report na missing si Lauren. And kudos naman to the Wayland Police kasi kumilos sila kaagad. Hindi lubos maisip ng friends and family ni Lauren na basta na lang aalis at purposely hindi magpaparamdam at magpapakita si Lauren. Hindi siya ganon, hindi niya ugali ang ganon. Nang makita ang red jeep ni Lauren sa Wayland Town Beach parking lot, dali-daling pumunta si Malcolm, ang tatay ni Lauren. Tumakbo pa ito sa tubig at nagpalingon-lingon na baka sakaling makita ang anak. Pati ang mga friends ni Lauren sumunod at nag-camp out pa sa beach hoping na magpapakita din eventually si Lauren. Tinanong ng pulis silang lahat kung posible bang may sumundo kay Lauren na baka sapilitan siyang isinama. Baka daw kaya ang ex-boyfriend niya? Pero sabi ng mga kaibigan ni Lauren na hindi naman daw kayang saktan ni Nate si Lauren at hindi din ito violente. Midnight nang unang pumunta ang pulis sa Fujita residence. Umamin si Nate na dumaan si Lauren around 7:45 p.m. Pero hindi man lang ito bumaba ng car. They had a 5-minute awkward convo. Tapos umalis na at di na niya alam kung saan nagpunta si Lauren. Umalis ang mga pulis pero bumalik din at dito na nagtanong if they can look for Lauren in and around the Fujita's property. At di naman nila nakita. 6:30 kinaumagahan, bumalik ulit sila at ang sabi naman ni Nate sa mga pulis na posibleng mas maaga sa 7:45 nang bumusita kahapon si Lauren. Nang tanungin ng mga pulis kung pwede ba nilang i-verify sa phone ni Nate kung anong oras sila huling nag-usap ni Lauren, naging evasive si Nate at sinabing wala siyang record nito. 7:30 a.m., dito na nga natagpuan ng bicyclist ang bangkay ni Lauren sa lati. It's clear na may pumatay kay Lauren. Bumalik ang mga pulis sa Fujita residence once again pero anang tatay ni Nate na umalis ito kasama ang ina para mag-shopping. Si Mr. Tomo Fujita na lang ang sumama sa presinto. Buong maghapon, trinay niya na tawagan ang mag-ina pero hindi sila nasagot. Nag-issue kaagad sila na i-flag ang sasakyan ng mga Fujita pag nakita ito.
And at 6 p.m., ang mag-ina ay dumating sa bahay ng relative sa Framingham. Noong gabing iyon, the police obtained a search warrant to the Fujitas residence sa Wayland. Dito nila natagpuan ang isang trash bag na may basa at dugo ang mga damit at sapatos. A second pair ng basang sapatos at blood stains sa garahe at door handle nito. At several bungee cords kapareha ng nakita sa biktima. Lahat ng evidence na nakita nila ay nagpapatunay na si Nate ang kanilang killer. Early morning, kinabukasan, nang i-authorize ang pag-aresto kay Nate. A few minutes later, he was taken into custody. Nate really took the breakup in the worst possible way. Nagpakalulon sa alcohol, yosi, illegal na substance. Hindi na excited sa paglalaro ng football sa Trinity College gayong pangarap niya yung since bata pa. He's barely holding himself together. Parang wala na si Nate. Parang his soul is gone. Dinala pa ni Mrs. Fujita ang anak sa psychiatrist pero nothing really helped. Nate was not able to accept his new reality. At sa huli, he chose to throw away the possibility of a happy and bright future at dinamay pa niya si Lauren. Di umano, sometime around 2009, na mga panahong break si Nate at Lauren, nasa dance si Lauren at may isang teenager na humalik sa kanya. Hindi ito nagustuhan ni Nate at tinakot na gigilitan daw niya ang teenager pag inulit pa niya. Sa mata ng mga prosecutor, this shows yung rage and ibang level ng pagkiselos ni Nate, like possessiveness na nakatago within him. Nate's side pleaded not guilty due to insanity dahil nung panahong daw yon ay he wasn't in his right mind. Na schizo runs in the family which could have contributed sa psychosis and that he was also suffering major clinical depression. Meron pang repeated brain injury from football at dahil sa pagmamariwana nito araw-araw. Pero ayon sa depensa ay hindi crime of passion dahil pinag-isipan at pinagplanuhan ng krimen. Sinakto ni Nate na makita sila sa bahay ng walang ibang tao. Denive pa niya ang jeep ni Lauren palayo at inabando na, naglinis pa at sinubukan pang itago ang mga ebidensya. The time and effort Nate spent to commit his crime is proof enough na he consciously made the decision at klaro ang consequences ng kanyang aksyon. The jury agreed at on March 7, 2013, Nathaniel Fujita was found guilty on all charges. Nilapitan ni Malcolm, tatay ni Lauren, si Beth and Tomo Fujita at hinag ang mga ito. He said na alam niyang both families are suffering and both had lost something that day. The state of Massachusetts has a mandatory sentence of life in prison without parole para sa mga na-convict ng first-degree murder. Pero ito lang, January 2024, the highest court in Massachusetts has overruled the legislation. Ngayon, anyone under the age of 20 cannot be given a life sentence without the possibility of parole. Dahil hindi pa daw fully developed ang utak ng tao nung before 20. 20 years old si Nathan ng time na ma-convict pero 18 lang nang mangyari ang krimen. So, ewan ko, baka may possibility na maging eligible siya for parole later on. Mary and Malcolm Ashley created the Lauren Dunn Ashley Memorial Fund, a non-profit na naglalayong i-educate ang mga kabataan about sa dangers ng breakup violence at i-promote ang healthy relationship between teenagers. I-educate ng mga kabataan kung paano tanggapin ang sakit ng breakup, matutong mag-cope. Wonderful daughter, wonderful parents, bilib ako sa kanila. Ano sa tingin nyo guys? Sobrang heartbreaking nitong kwentong to dahil both could have had a bright and happy future. Pero nasayang. Kayo ba? Ano ang pinakamalalang experience no after breakup? Have you ever had to deal with a suicidal ex or ex na gusto kayong saktan? Anong nangyari? Paano nyo ito nalagpasan? Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito,
Kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!